Bakit hindi basta-basta binabago ang kolom ng bahay? Hey guys, welcome to Konkretong Kaalaman. Civil Engineering Simplified para sa lahat. Nako, nakita ko ang video na to sa social media. Tama kaya itong ginagawa nila? AI man o totoo ang video na ito? Tara, pag-usapan pa rin natin. Kung sa bahay mo may nakita kang poste sa gitna o kahit saang parte ng bahay, tapos naisip mo, tatanggalin ko tong kolom na to. Sa gabal kasi. Stop. Sandali lang. Dahil minsan, isang kolom lang ang tanggal, pero buong bahay ang babagsak. Ngayon, pag-uusapan natin, bakit hindi basta-basta ginagalaw, binabawasan, o tinatanggal ang poste ng bahay kahit mukhang extra lang siya. Unang-una, ano ba ang kolom? Ang kolom ang isa sa pinaka-importanteng structural elements ng bahay. Kung ang beam ang braso, ang slab ang balat, ang foundation ang paa, ang kolom ang gulugod o backbone ng structure. Ang kolom o poste ang nagdadala ng bigat mula sa bubong, slab at beam pababa sa foundation. Tanong, ano ang mangyayari kung tanggalin ang kolom? Una, structural imbalance. Kapag tinanggal mo ang kolom, mawawala ang load path. Ang bigat na dapat sana dumaan doon, mapupunta sa ibang columns. Resulta, overloaded ang ibang bahagi. At ang structure, hindi yan marunong mag-adjust ng kusa. Pangalawa, cracks and progressive failure. Minsan, hindi agad babagsak. Ang mga unang signs, cracks sa dingding, lumalaylay ang beam, may tunog na tik-tik sa gabi. Unti-unti yan. Hanggang sa isang araw, biglang failure. Pangatlo, earthquake vulnerability. Tandaan natin, nasa Pacific Ring of Fire tayo. Palaging may lindol. Typhoon-prone country rin tayo. Ang kolom ang pangunahing element na sumasalo ng lateral forces. Ang poste ay hindi lang para sa bigat, siya ang lumalaban sa lindol at hangin. Tatanggalin mo? Bakit may mga nagtatanggal pa rin ng kolom? Maliit lang naman bahay namin. Kahit bungalow pa yan, may structural design pa rin yan. Wala namang second floor. Hindi ibig sabihin walang second floor, walang load. May bubong, may wind load, may seismic load. Matibay naman ang beam. Ang beam at kolom, team yan. Hindi pwedeng magsulo ng beam. Matibay naman yung pader. Isa to sa pinaka-common na maling akala. Hindi structural ang karamihan ng pader. Sa typical na bahay sa Pilipinas, poste at beam, structural. CHB wall, pangharang lang. Kaya kahit makapal ang pader, hindi siya designed sumalo ng bigat.
Pwede ba talagang alisin ang column? Short answer, minsan, oo. Pero, hindi basta-basta. Kailangan, structural assessment, recomputation, possibly maglagay ng mas malaking beam, o maglagay ng steel beam reinforcement, o bagong column sa ibang location. At lahat yan, dapat may structural engineer. Hindi pwedeng bahala na si foreman o ganyan ginawa ng kapitbahay. Bilang civil engineer, ito ang masasabi ko. Mas mahal ang pag-aayos ng gumuho o bumigay kaysa pag-iingat bago mag-renovate. Hindi biro ang structural failure. Hindi ito simpleng aesthetic issue. Buhay ang nakataya. At tandaan, ang column, hindi dekorasyon. Hindi yan divider lang. Yan ang tahimik na bayani ng bahay mo. So bakit hindi basta-basta tinatanggal ang column? Dahil ito ang nagdadala ng bigat. Kapag tinanggal, mawawala ang load path. Pwedeng magdulot ng cracks o collapse. Delikado lalo na sa lindol. At kailangan ng engineer bago galawin. Simple lang. Kung hindi mo alam ang dinadala ng isang bagay, huwag mo munang tanggalin. Kung may balak kang mag-renovate, magtanong muna bago magbakbak. Like, share, subscribe, at mag-comment ng susunod nating topic. At kung may kakilala kang gustong magtanggal ng column, i-share mo tong video na to bago pa sila magpa-demolition. This is Konkretong Kaalaman, Civil Engineering Simplified para sa lahat. Hanggang sa susunod na kaalaman, ingatan natin ang mga bahay natin.